Yo, what's up guys? This is me. We are back dito sa ating YouTube channel. Tayo po ay nasa Sangkay World Talks ngayon kung saan pag-uusapan po natin itong pandaigdigang balita. Doon po sa Middle East ngayon, meron na pong malalang nangyayari mga sangkay. Kasi nga po, may mga pinapalikas sa pong tao. Mukhang papunta na po ito sa regional war. At matitindi po yung babala ngayon ng Amerika at Iran. Mukhang wala na po itong atrasan, durugan, wasakan na po itong mga sangkay. Anyway, bago tayo magsimula, sa mga hindi pa po dyan nakakapag-subscribe, alam nyo na ang inyong gagawin. Kung gusto nyo ng mga pandaigdigang balita, mga global updates, i-subscribe nyo po yung ating YouTube channel. Sa mga nanonood po sa Facebook, i-follow nyo po yung ating Facebook page. Okay, so eto, tignan po natin mga sangkay. Kasi itong mataas na opisyal ng Amerika na si Rubio, nagsalita na nga po mga sangkay at may mabigat pong babala. I saw Arachi, their foreign minister, who the other day say or something about their policy is an eye for an eye. The president's policy is a head for an eye. Grabe. I mean, honestly, that's what it's going to be. I mean, they will pay a very heavy price. Hindi lang mata, kundi isang ulo ang katumbas. Ito ang sagot ni United States Secretary of State Marco Rubio sa pahayag ni Iranian Foreign Minister Sayed Abbas Araghchi. Iyan kasi sinabi ng Iran, our defense doctrine is clear. Eye for an eye. Sinagot ng US. Ulo naman sa kanila. Pambihira. So wala na po itong atrasan mga sangkay at ang matindi po dito, mga sangkay, tatamaan po dito tayo lahat. Bakit? Tataas yung presyo ng oil. Next week na mga sangkay, tataas na po yung presyo ng oil eh. Makikinabang na naman po dito yung mga big oil companies mga sangkay na sinasamantala yung mga nangyayari sa Middle East. Grabe na naman pong pagpatong ang tataas po ng presyo ng oil yan. Kawawa na naman po yung mga jeepney driver, yung mga nagmumotor, yung mga tricycle driver, lahat po, mga sangkay. Actually, kahit po mayaman, mangangaray na po eh. No? Isipin mo, dati, nakaraan mga sangkay, bago po magkaroon ng ceasefire, umabot po ng 150 per liter po yun. Yung diesel. So, sobrang sakit po niya sa bulsa, pambihira. Okay, diretso po tayo mga sangkay. Asa na ba yun? Ayan. Kaugnay ng prinsipyo ng Iran sa gyera na an eye for an eye. Pero ayon sa US official, doble o triple pa ang igaganti ng Amerika sa lahat ng pagkasawi at pagkasira na idudulot ng Iran. So, doble at triple pa. Kasunod ng pahayag ni Secretary Rubio, lumabas sa international media Grabe, tingnan nyo mga sangkay. na nagsisimula ng lumikas ang mga kinatawan ng United Kingdom, France at Germany mula sa Tehran. Okay. Grabe, tingnan nyo, hindi po yan bulalakaw mga sangkay. Grabe, para mga hypersonic, no? Nagtala rin ng sunod-sunod na pambobomba sa iba't ibang lugar ng Iran, mas matitindi kaysa noong una. Ayon sa Malala na Pentagon, to, dude. naglunsad ito ng F-16 fighter jets mula sa isang base nito sa Middle East at nagpadala ng mga helicopters patungo sa direksyon ng gitnang silangan. Nagbabala namang muli si Iran Strategic Affairs expert Mohammad Marandi na dapat na ring umalis ang mga kaalyado ng Amerika sa Gulf region, partikular sa Kuwait, Saudi Arabia, Qatar, United Arab Emirates, Bahrain at Oman. Batay sa ulat ng Iranian media, ibinandera na ng Iran sa publiko ang kanilang mga bagong gamit pandigma, Nako. gaya ng midget submarine para sa operasyon nito sa Strait of Hormuz at mga missile launchers na indikasyon ng escalation ng gyera at Grabe. hindi de-escalation. Naniniwala si Secretary Rubio na posibleng ngang gumagalaw na ang mga kaalyado ng Iran upang lalo pang magpalakas. Pero kahit paaniya magparami sila ng mga armas, tinitiyak nito na hindi nila kakayaning pahinain ang puwersa ng Amerika. Ayun lang. So, ewan ko ano mangyayari dyan mga sangkay. Kasi, ilang beses na po nag-attempt ang Pakistan and
Qatar, no, na maging mediator para po pag-ayusin itong America and Iran. Kaya nga lang mga sangkay, pataasan ng ego ng pride. Parehas mayayabang Pero mga sangkay, konting information. Bakit nangyayari to dyan? Alam niyo yung Iran kasi, nasulat po yan sa Bible, yung Persia. Sila po talaga yung Persia na, yun po yung original name ng Iran. Persia. Ang Persia po, mga sangkay, in the last days, sa araw po ng tribulation, 7 years tribulation, mga sangkay, magkakaroon po ng Gog and Magog battle. And then, magkakaroon din po ng Battle of Armageddon. At itong Iran, mga sangkay, which is Persia, isa po sila sa magmamarcha para tugisin po ang Israel. Papalibutan, sasakalakayin po nila yan with Russia and many other countries na kaalyado po nila. So, ganun po mangyayari. That is why, itong mga nagaganap ngayon sa Middle East, connected po siya sa Bible prophecy. I'm sorry, nasa Sankey World Docs po tayo. Wala po tayo sa Sankey Revelation. But, let me just emphasize, no? What is really happening in Middle East for us to understand. Kasi, hindi po ito basta nangyayari na parang lumusog yung US kasi ganito ang nangyayari sa loob. Mayroon pong nagtutulay at nag-uugnay ng lahat ng ito, which is the Bible prophecy. Medyo malalim na usapin yan, mga sangkay. Pag-usapan po natin yan sa Sankey Revelation. But again, tuloy po ang digmaan at mas delikado na po ang sitwasyon ngayon. Nothing that Iran is doing, nothing that anyone's doing to help Iran is in any way increasing their ability to target Americans. Iran has spent the better part of 20 years not just sponsoring terrorism, but building long-range rockets, short-range missiles, and drones. And they were intending to build them a lot more, and they were going to use that and hide behind that to say, we're untouchable, we can now do a nuclear weapon, and you guys can't touch us or we'll overwhelm your air defenses, which is why the president had to address this threat. Ayon sa opisyal ng Amerika, determinado ang Amerika na gawin ang bahagi nito upang maprotektahan ang kapayapaan sa mundo. Pero mas magiging mapanganib kung tuluyang magkakaroon ng armas nuklear ang Iran. Kapayapaan, tingin ko mga sangkay, wala na pong kapayapaan ng mundo The Bible never mentioned, guys, na magkakaroon po ng peace. Actually, mayroong peace. Sorry ulit, wala tayo sa Sankey Revelation, but pasadaan lang po natin. Mayroong peace. Ito po yung peace treaty na nabanggit po sa Bible, mga sangkay, na sa Book of Daniel, no, na magkakaroon ng peace treaty itong si Antichrist at ang Israel. Pero yun po yung time ng 7 years tribulation, mga sangkay. Lahat ng mga bansa na nag-aaway, pagbabatiin po yan. Ganun po kagrabe ang gagawin ni Antichrist. But after 3.5 years, the Bible says, babaliin ni Antichrist yung peace treaty na yun. Susuwayin niya yun. At itataas niya po yung kanyang sarili sa templo. Doon na po papasok yung 3.5 year na Great Tribulation. Well, okay. Balik tayo dito, mga sangkay. The world will be a safer place because we addressed it. Unfortunately, in the short term it creates disruptions, but you know what's really disruptive? A nuclear weapon in the hands of these radicals. No, iyan po talagang kinakatakot ng US kasi baka daw makabuo ng nuclear weapon itong Iran. Baka ang mas nakakatakot, what if mayroon na pong nuclear weapon ng Iran ngayon? Sa ngayon, kumpiyansa si US President Donald Trump na nasa kontrol nila ang sitwasyon. Pero saan man sila abuti ng gyera, sinabi ni Trump na gagawin nila ang lahat para hindi makabuo ng nuclear warheads ang Iran. We're doing very well against the Islamic Republic of Iran. We're doing extremely well. They got some evil intentions. We cannot let them have a nuclear weapon. If we did all this that I'm talking about your data centers, isn't that important? When they start blowing away communities, we cannot let them ever even think about having a nuclear weapon. Noel Paul. Okay. So ayan, mga sangkay, ganyan na po kalala ngayon ang sitwasyon sa Middle East. And
Hindi ko alam paano magpe-pray. Pe-pray ba natin na magkaroon ng peace? Well, let's just pray for peace. At kung ano man ang kalooban ng Lord, wala po tayong magagawa dyan, mga sangkay. Pero, isa sa panganib ngayon, yung pagtaas ng presyo ng oil. Sigurado yan. Next week, meron na pong taas ang presyo ng oil. And then next week, mas malala na po yun. Kasi marami pong mga kargamento ng oil ngayon ang stranded po sa Strait of Hormuz. No, dahil po sa gera na ito, mga sangkay. So, talagang problemado. Tapos doon pa mga sangkay sa Russia, ganoon din. Diyos mio, marimar, ano bang nangyayari sa ating mundo? Alright, well, ano po ang inyong opinion? Comment down below. Huwag niyo pong kalimutan na i-subscribe yung ating YouTube channel. Mag-ingat pong lahat. God bless everyone.